papasukin na natin. Right, so ito yung yung living area. So as you can see, kung ano po yung natin, kung ano yung nakikita natin dito sa model house na to, ilas lang natin yung mga furnitures, yun na po yun, as it is na. And then, nakikita nyo, every corner nung living area, may, meron na rin siyang space for the decoration or kung photo frame na gusto nyo ilagay dyan, kahit dun sa isang side. Alright, so yan. Kung 6 kayo na nakatira dito, okay na yung space niya. And then, dito tayo sa dining area. Ayan, ito naman yung natin, yung dining area. So as you can see, 6-seater na yung nakalagay na dining table, pero sakto-sakto pa rin siya. Alright, so ayan yung ating dining area. Next is the so for the kitchen area, ayan, meron na po tayo dito, nook. And then yung mga cabinets natin, ang ganda ng pagka-finish. So ganyan na po yung pagka-finish nung natin, kitchen. Alright? Yan. Then yung refrigerator, meron na rin siyang intended space for the refrigerator. Kung medyo mas mataas yung height ng refrigerator na bibili nyo, kindly notify the developer ahead of time so that they can adjust the height of this cabinet. Alright, so next is the toilet and bath dito sa ground floor. Ayan, so sakto-sakto yung space niya, and then meron na siyang sliding glass para hindi nababasa yung flooring ng niya. Space for the bowl. Then next is the maid's room. So yan, so ang features po natin ng bahay na to is 3 bedrooms, 3 toilet and bath, and then isang maid's room. So makikita nyo, minaximize po yung space nung bahay na to. So yung ilalim ng stair, maid's room. Alright? Alright, so dito naman tayo sa second floor, no? Pansin nga dito sa stair natin dito, hindi siya masyadong steep. Yung tipong hindi masyadong hihingalin pag umaakyat, and then may mga handrails. So, yan, hindi masyadong mahirap aakyatin, tsaka yung space niya, saktong-sakto lang. And then, kinagandahan dito sa natin, sa model house, yan, nilagyan lang siya ng salamin dito, nagmukha na mas maluwag yung natin, yung area. Alright, so, ito yung natin, master's bedroom. Yan. Queen size. I think queen size yun na nakalagay na dito. Nakalagay na bed frame. Right, and then ito yung niya, yung toilet and bath. Yan, so yan yung ating master's bedroom. Then next, dito tayo sa kabila. Ito yung ating isang bedroom para sa mga kids. Double lang yung ginamit na bed dito, pero kahit maluwag, walang problema. Pero siguro kung lalagyan nyo siya ng study table dito, pwedeng-pwede pa. Yan. Ito yung din for TV. Kung pwedeng gusto nyo working study table ng mga anak nyo, pwede nyo siyang customize. Right, so kasama na rin po yung mga cabinet sa turnover. Then ito yung ating third room. I think ito yung pinakamaliit na room. But again, may double size na bed, and then dito yung niya. Meron pa rin siyang space for the cabinets. Yan.
maximize yung space. Alright, and then ang huli, yung ating toilet and bath dito sa second floor. Alright, so yun nga po yung yung Julie model. So as you can see, halos parehas lang siya nung Gabriel model. So halos magkaparehas lang yung Gabriel at yung Julie model. Naiba lang talaga yung itsura niya sa labas. And then katulad ng sinabi ko kanina, pagka itatayo po yung mga unit, alternate sila. So Gabriel, RTC, and then Julie. And then sa pricing naman, as of now, June 2020, yung price po natin for the Julie and Gabriel, magka-price lang po siya. Actually, magka-price silang tatlo, yung Gabriel, RTC, and then Julie. Naiba lang po sa discount kasi yung Gabriel and Julie, meron silang 6% discount. Pero si RTC, 4% discount lang yung discount niya. Gawa nga po siya kasi siya yung pinaka-bestseller as of now dito sa Mawing Village 3. Siya yung naiba yung layout. Mamaya po, pwede nyong i-search sa mga videos namin yung RTC model. May separate vlog po kami for that. So yun nga, 5.3 yung price natin, less 6% discount kung Gabriel or Julie. So magiging na lang siya, magiging 5 million or 4.9, depende na lang dun sa mapipili nyo na location. Kasi meron po tayong, for example, Morning Sun po yung napili ninyo, meron tayong additional na 50,000 for that. Yung Morning Sun po yung tipong, sila yung mabilis na bebenta kasi pag umaga, nandun yung sikat ng araw. And then, di ba pag Morning Sun, saglit lang yung init ng araw. Not unlike kung afternoon siya, afternoon sun, paghapon sa inyo nakatutok yung araw, and then medyo mas matagal yung araw na nakatutok as compared sa morning sun. Kaya mas mabili talaga yung mga morning sun. Tapos pagka naman since yung minimum lot area po kasi natin dito is 132, and then lot area na 120 square meter. Pag yung lote na napili nyo, may excess ng square meter, in every excess of square meter, meron siyang additional na 8,000. So 8,000 per square meter po yung running dito ng lot per square meter pagka nag-excess sa 132. Pero linawin ko lang po, hindi po tayo nagbebenta dito ng lot only lang. House and lot package lang. Alright? Then pag corner lot naman, pag corner lot, 5,610,000 yung price natin for the corner lot. Alright? Pero medyo mas malaki lang yung lot area pagka corner lot. Tsaka usually talaga kahit sa subdivision naman po, iba talaga yung pricing natin pagka corner lot. Kasi open siya sa dalawang kalsada. Tsaka pag appraisal, kasi usually kung yung property ng inner lot nag-appraise ng 10%, yung corner lot usually appraise yan as high as 15%. So kaya mas mataas yung yung price niya. So yun yung yung site development plan natin for Mawing Village 3. So kung makikita nyo, yung white na to, ito yung una nating inopen yung Mawing Village. So limang block sila nung na-sold out po ito, ang inopen na natin itong dalawang block na to. So itong dalawa namang block na nandito, sila not yet available pa kasi naka-hold pa sila. Siguro sila yung huling i-offer ng developer natin. And then itong block 1 na naka-white, proposal dyan is gagawing commercial. So sana magawing commercial siya, pero yun pa lang po yung sinabi ng management sa atin na planong gawing commercial. So ito yung main entrance natin. Dito po kasi sa bandang dulo yun yung mga amenities. So clubhouse, swimming pool, and then basketball court,
So, ito yung pinaka main amenity niya. Kaya, kung mapapansin nyo, kung yun yung dahilan kung bakit hinold po yung itong dalawang block na nasa dulo. Right? So, yung mga naka-red na yan, sold out na po yan. So, kung corner lot po yung preferred nyo, mayroon silang additional na price. Yun nga, kung price po nila is 5,600,000. Depende na lang yun sa laki ng lot area. So, ayan po, meron dito tatlo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, so 7. So, as of now, June 2020, 7 po yung available natin na corner lot. So, kung morning sun naman, so ito po kasi yung ano natin, yung compass sa mapa. So, north, south, east, west. So, kung morning sun yung preferred nyo, ito po yung mga morning sun. Ito, yan, mga morning sun po yan. So, pag morning sun, meron po silang additional na 50,000. Dito rin, meron pa ditong morning sun na yun. RTC and then Gabriel. So, yun, alternate po sila. For example, ito, Gabriel, RTC, Gabriel, Julie, and then RTC. So, ganun po siya, alternate sila. Kung ika-cash nyo po yung, yung bahay, aside from the 6% discount, meron po tayong additional na 3% discount kung babayaran nyo siya within 30 days. So, yung buong price, for example, 5 million yan or 4.9, pag nabayaran nyo siya within 30 days, lahat-lahat, meron po kayong additional 3% discount. So, magiging total of 9% pagka Julie and Gabriel, and then total of 7% naman kung RTC model. And then, kung hindi naman natin siya kayang i-cash or ayaw natin siyang bayaran ng cash kasi nagamit nyo siya sa business or for some other reason, meron po tayong available na financing scheme, yung bank financing. So, ang required na down payment lang po natin doon is 20%. So, kung 5 million yung magiging contract price natin na mapipili yung lote, so 1 million po yung katumbas ng 20% noon. So, yung 1 million, magre-reserve pa po kayo ng 50,000. So, 950,000 na lang yung matitira. Yun na lang po yung hatiin natin sa 12 months na pwede nyo pong issuean ng post-dated checks na wala pong interest yun, 0% interest. So, usually, pagkatapos na po ng pagkatapos ng down payment, usually, patapos na rin yung bahay nyo. Kasi ang kinukommit ni developer ngayon, as of now, is from the date of the reservation, 14 months, nakatayo na yung bahay. Alright? So, ano pa? Yung other charges. So, meron po kaming sinisigil dito na 150,000 for the transfer fee. So, ito po yung inclusions nun. Ayan. Transfer fee, legal documentation, contracts and notarial fee, building permit, occupancy permit, mailbox, kasama na rin yung mailbox, garbage bin, fire extinguisher, and then 2 years advance ng monthly dues. Nga po pala, yung monthly dues natin dito is more or less 1,000 per month. So, kasama na rin siya dun sa 150,000. And then, bago ko makalimutan, meron po kayong separate na binabayaran pag bank financing. Kay bangko nyo na po bayaran. Yan yung tinatawag natin na bank charges. So, depende kung saan po kayo mag-loan. Sila po yung sasabi kung magkano po yung bank charges ninyo. Pero, as per my experience, usually nagre-range po yun ng mga 2 to 3% nung loanable amount. Right? Kasama na po yung doon, yung fire insurance and then mortgage redemption insurance. So, bibigyan naman po kayo ng breakdown ni bangko kung ano-ano po yung mga kasama ng bank charges. Ayan. Thank you for watching this video, and then kung gusto niyo pang makanood ng mga iba pang video namin, search nyo lang po dyan sa search box nyo sa YouTube, yung Berha Realty. Actually, meron din po kaming in-upload dyan na tips, yung kung ano yung mga financing schemes available dito sa Pilipinas, and then kung ano yung disadvantage nila, advantage, and then paano yung i-expect nyo na process. So yan, Berha Realty, paki-subscribe nyo na lang po, and then click nyo yung icon bell button para ma-notify kayo pag may mga bago pa kaming in-upload. And then meron po kaming website, www.berharealty.com. Nandun po yung mga ibang projects na hinahawakan ng Berha Realty. So, yan. Then, naka-upload din dito sa YouTube yung mga ibang videos. Alright, so thank you. God bless.